5 taon. 5 mahahabang taon na ang lumipas, pero para kay Alvin Fajardo, ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Nakatayo sa harap ng malawak na bintanang salamin ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Fajardo Tower. Hindi ang kumikinang na syudad ng Maynila ang tinitingnan niya, kundi ang refleksyon ng isang larawan na nakapatong sa kanyang mamahaling mesa. Ang larawan ni Lara. Ang kanyang asawa. Patawarin mo ako, mahal ko, bulong niya sa hangin, isang ritual na ginagawa niya tuwing umaga. Ang mga salitang iyon ay puno ng pagsisising hindi kailanman naghilom. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo. Sa larawan, ang ngiti ni Lara ay buhay na buhay, puno ng init na kayang magpaliwanag sa pinakmadilim na araw. Ngunit para kay Alvin, ang ngiting iyon ay isa na lamang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang gabi ng sunog, ang gabing iyon ang sumira sa lahat. Ang gabing iyon ang kumuha sa babaeng pinakamamahal niya. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bago pa man siya makasagot, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Katrina De Leon. Elegante sa kanyang suot na corporate attire, bawat galaw niya ay may kalkuladong grasya. Siya ang kanyang business partner, ang kanyang kanang kamay, at ngayon, ang kanyang mapapangasawa. Alvin, are you okay? Malambing na tanong ni Katrina, lumapit ito at marahang hinaplos ang kanyang likod. Ang pabango nito, mamahalin at matapang, ay kabaligtaran ng simpleng amoy ng bulaklak na laging naaamoy niya kay Lara. Mabilis na itinago ni Alvin ang kanyang kalungkutan sa likod ng isang pormal na ngiti. I'm fine, Katrina. Just thinking about the upcoming board meeting. Ngumiti si Katrina, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Huwag mong masyadong isipin yon. Andito naman ako para tulungan ka. You said the way, tumawag na ang wedding planner. She needs our final decision on the venue giveaway this week. Pakiramdam ni Alvin ay biglang sumikip ang kanyang dibdib. Kasal. Isang bagong kinabukasan. Ito ang sinasabi ng lahat na kailangan niya, ang paraan para tuluyan ng mag-move on, pero bakit pakiramdam niya ay lalo lang siyang nilalamon ng nakaraan. Tumango na lamang siya. Okay. Sabihin mo sa kanya, I'll look at the options later. Okay, sir, sagot ni Katrina, bumalik sa pagiging formal ang kanyang tono bago tumalikod at lumabas ng opisina. Naiwan si Alvin na muling hinarap ang syudad, ngunit ang larawan ni Lara pa rin ang tanging nakikita ng kanyang mga mata. 5 taon na siyang sinusubukang mabuhay, pero ang totoo, 5 taon na ring patay ang kanyang puso. Ang biyahe papuntang San Mateo, Rizal ay hindi bahagi ng plano. Isang biglaang problema sa isang potential na site para sa kanilang bagong factory ang nagtulak kay Alvin na personal na pumunta roon. Habang binabagtas ng kanyang mamahaling sasakyan ang mga kalsadang papalayo sa kabihasnan ng Maynila, napalitan ang mga nagtataasang gusali ng malalawak na bukirin at mga puno. Ang init ng araw ay mas ramdam dito, at ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at mga halaman. Sir, malapit na po tayo, sabi ng kanyang driver. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Isang kakaibang ugong ang narinig nila mula sa makina na sinundan ng bigla ang pag-ubo nito. Sa isang iglap, napuno ng puting usok ang harapan ng sasakyan at tuluyan itong huminto sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Ano nang nangyari? Inis na tanong ni Alvin. Pasensya na po, sir. Mukhang nag-overheat. Tatawag po ako ng tulong, sabi ng driver na halatang kinakabahan. Bumaba si Alvin sa sasakyan, tinanggal ang kanyang necktie dahil sa init. Tumingin siya sa paligid. Walang kabahayan. Tanging mga puno at isang mahabang kalsada. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang signal. Maghahanap ako ng mekaniko sa bayan, sir. Dito na lang po muna kayo, sabi ng driver at nagmamadaling naglakad papalayo. Naiwan si Alvin na mag-isa. ESB at walang magawa, napagdesisyonan niyang maglakad sa direksyon kung saan marahil ay mayroong kabahayan. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumulubog sa alikabok ng daan. Nagsimula ng mamuo ang pawis sa kanyang noo. Ito ang uri ng abala na pinakakinasusuklaman niya. Ilang minuto ng paglalakad, natanaw niya ang isang maliit na arko na may nakasulat na, Welcome to Reef. San Isidro. Nakahinga siya ng maluwag. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang maliit na plaza. May ilang bata na naglalaro, mga tindahan na bukas,
at mga taong nag-uusap sa mga bangko. Simple ang buhay dito, payapa. Isang mundo na malayo sa mundong ginagalawan niya. Naghanap siya ng isang lugar kung saan maaaring maisignal ang kanyang telepono. Habang itinataas niya ito, isang tunog ang pumukao sa kanyang pansin. Isang halakhak. Hindi isang ordinaryong halakhak. Isang pamilyar na tunog na gumising sa bawat himaymay ng kanyang kaluluwa. Isang tunog na 5 taon na niyang hindi naririnig, ngunit nakatatak pa rin sa kanyang puso't isipan. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng isang maliit na palaruan. May isang babae doon, nakatalikod sa kanya, inaayos ang buhok ng isang maliit na batang lalaki habang nakikipaghabulan sa 2 pang bata. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. At muli tumawa ito. Napatigil ang mundo ni Alvin. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Impossible. Guni-guni lang niya ito. Epekto lang ng init at pagod. Ngunit nang dahan-dahang humarap ang babae para tawagin ang mga bata, ang puso ni Alvin ay tila tumigil sa pagtibok. Ang parehong mga mata. Ang parehong ilong. Ang parehong hugis ng labi na bumubuo sa ngiting iyon. Ang ngiting nakatitig sa kanya mula sa picture frame sa kanyang opisina araw-araw. Liam. Lucas. Lily. Halika na, mga anak. Uwi na tayo, tawag ng babae. Ang mga bata ay tumakbo papalapit dito. At habang tinitingnan ni Alvin ang mga mukha ng 3 bata, isang bagong bugso ng pagkabigla ang bumalot sa kanya. Lalo na ang 2 batang lalaki. Ang kanilang mga mata. Ang kanilang panga. Ang paraan ng kanilang pagngiti. Para siyang nakatingin sa salamin sa sarili niyang larawan noong siya ay bata pa. Hindi siya makahinga. Ang hawak niyang cellphone ay dumulas mula sa nanginginig niyang kamay at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip. Ngunit sa bawat pagtibok ng kanyang puso, alam niyang gising na gising siya. Ang babaeng pinanood niyang 15 taon na ang nakakaraan ay nakatayo ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Buhay na buhay at may 3 anak na kamukhang kamukha niya. Sa gitna ng katahimikan ng probinsya, isang pangalan ang namutawi sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng pagkabigla, sakit, at isang hibla ng hindi kapanipaniwalang pag-asa. Lara. Impossible. Patay ka na. Para kay Eliza Cruz, ang kaligayahan ay simple. Ito ang halakhak ng kanyang 3 anghel habang naghahabulan sila sa ilalim ng mainit na araw ng San Mateo. Ito ang maliliit na kamay ni Lily na kumakapit sa kanyang bestida, ang matatalinong tanong ni Lucas, at ang mapagmahal na tingin ni Liam na laging nagbabantay sa kanyang mga kapatid. Dito sa maliit na bayang ito, sa loob ng 5 taon, nakahanap siya ng kapayapaan. Isang kapayapaan na pinilit niyang buuin mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Liam, dahan-dahan lang at baka madapa ang kapatid mo, paalala niya, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit sa gitna ng masasayang sigawan ng mga bata, isang kakaibang pakiramdam ang biglang gumapang sa kanyang bato. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na pinagmamasdan. Iginilid niya ang kanyang tingin. Sa di kalayuan, malapit sa kalsada, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng mamahaling suit na halatang hindi bagay sa simpleng kapaligiran ng kanilang barangay. Masyadong formal. Masyadong galing sa Maynila. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa layo, ngunit ang tindig pa lang nito ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Marahil ay isa lang itong dayo na naligaw, sabi niya sa sarili. Pinilit niyang ipagwalang bahala ang kaba at muling ibinaling ang atensyon sa mga anak. Pero hindi nawala ang pakiramdam. Lalo pa itong tumindi. Sumilip siyang muli. Nakatayo pa rin doon ang lalaki, hindi gumagalaw at pakiramdam niya direkta itong nakatingin sa kanilang direksyon. Isang malamig na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang sikmura. Ang kapayapaang iningatan niya sa loob ng 5 taon ay biglang parang babasaging salamin na malapit ng mabasag. Oras na para umuwi, sabi niya sa kanyang mga anak, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Pero mama, sandali na lang po, sabi ni Lucas. Hindi na, anak. Mailulutuin pa si mama para sa hapunan.
Nagsimula na siyang tawagin ang mga bata papalapit sa kanya. Habang inaayos niya ang gusot na damit ni Lily, muli siyang napatingin sa direksyon ng lalaki. This time, humakbang ito papalapit. At sa pagtama ng sikat ng araw sa mukha nito, ang mundong binuo ni Eliza Cruz ay gumuho sa isang iglap. Ang pamilyar na panga. Ang pamilyar na tindig. Ang mga matang iyon na minsan ay tinititigan niya ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay nagdudulot ng purong kilabot. Si Alvin. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang masayang ingay ng palaruan ay biglang nawala, napalitan ng ugong sa kanyang mga tainga. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong, napakalakas, na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Paano? Paano siya natagpuan dito? Liam. Lucas. Lily. Halika na, mga anak. Uwi na tayo. Ang boses niya ay basag at nanginginig, puno ng bigla ang pagkasindak. Hindi na ito isang simpleng pag-aya, kundi isang desperadong utos. Walang tanong-tanong na sumunod ang mga bata, ramdam marahil ang pagbabago sa kanilang ina. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni na Lucas at Liam, habang kinarga niya si Lily. Hindi na siya lumingon pa. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo, ang makapasok sa kanilang munting bahay na nagsisilbing kanyang kuta. Ang bawat hakbang ay parang isang mabigat na pagsubok. Ang daan na dati pamilyar at ligtas ay tila naging isang mapanganib na landas. Nararamdaman niya ang mga mata ni Alvin na nakasunod sa kanyang likuran, isang mainit na bakal na tumutusok sa kanya. Pagdating nila sa kanilang maliit na gate, halos itulak niya ang mga bata papasok. Dali! Pasok sa loob! Nakita sila ni Mang Ben, ang matandang hardinero na itinuring na niyang parang sariling ama, na nag-aalalang lumapit. Eliza, iha. Anong nangyari? Bakit namumutla ka? Pero hindi niya magawang sumagot. Umiling lang siya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mamaya na po, Mang Ben, hirap niyang sabi, bago isinara ng mabilis ang pinto at ikinandado ito. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Niyakap niya ang kanyang mga anak na ngayon ay takot na ring nakatingin sa kanya. Mama, okay ka lang po? Tanong ni Liam. Pinilit ni Eliza na ngumiti. Anak, okay lang si Mama. Maglaro muna kayo sa loob, ha? Sumilik siya sa maliit na siwang ng kanilang bintanang yari sa kapis. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay naglalakad sa kanilang munting kalsada. Si Alvin. Papalapit. Bawat hakbang nito ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Natagpuan na siya. Ang nakaraan na buong lakas niyang tinakbuhan ay nasa harap na ng kanyang pintuan. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Tok! 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 Isang katok. Mahinahon, ngunit para kay Eliza, ito ang nakakatakot na tunog sa buong mundo. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Pinatahimik niya ang kanyang mga anak, itinago sila sa kanyang likuran. Eliza! Isang boses mula sa labas. Ang boses na iyon. Ang boses na minsan ay kanyang kanlungan, ngayon ay kanyang pinakamalaking banta. Alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo. Sa loob ng munting bahay, si Eliza ay napaluhod, nanginginig sa takot, habang yakap-yakap ang kanyang tatlong anak na walang kaalam-alam sa panganib na dala ng lalaking nasa labas ng kanilang pinto. Ang sikreto ay nabunyag na. Ang kanyang kapayapaan ay wasak na. Nakatayo sa labas ng maliit na pinto, pakiramdam ni Alvin ay 1,000 taon ang lumipas sa bawat segundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Ang bawat paghinga ay isang paratang. Narinig niya ang mahinang kaluskos sa loob, ang mga yapak na tila nag-aalinlangan, ang mga ibinubulong na salita na hindi niya maintindihan. Pero sapat na iyon. Alam niyang nandoon siya. Ang multo ng kanyang nakaraan ay buhay na buhay sa loob ng bahay na ito. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto. At naroon siya. Si Lara. Ang kanyang Lara. Ngunit iba. Ang balat na dati makinis ay bahagyang pinatanda ng araw. Ang mga mata na dati puno ng sigla ay ngayoy balot ng takot.
Nakasuot lang ito ng simpleng damit pambahay, malayo sa mga eleganteng bestida na isinusuot niya noon. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng pagbabago, siya pa rin iyon. Bawat kurba ng kanyang mukha ay nakatatak sa memorya ni Alvin. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya bago humakbang papasok. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang kabuuan ng bahay. Maliit. Simple. Ang mga dingding na gawa sa kahoy ay pinalamutyan ng mga drawing ng bata. Ang mga kasangkapan ay luma na ngunit malinis. Ang amoy ng bahay ay pinaghalong luto at pulbos ng bata. Ito ba ang pinalit mo sa buhay natin? Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Hinarap niya si Lara, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng sala na parang isang estatwang handang mabasag anumang oras. Ang galit, sakit, at 5 taon ng pagluluksa ay kumulog sa kanyang dibdib, at lumabas sa isang tanong na nanginginig sa bigat. Bakit, Lara? Bakit mo to ginawa sa akin? Ang tanong ay bumasag sa katahimikan. Nakita ni Alvin ang paglunok ni Lara, ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ngunit nang magsalita ito, ang mga salitang lumabas ay hindi ang inaasahan niya. Hindi ako si Lara, sigaw nito pabalik, ang boses ay basag at puno ng pagtanggi. Ang pangalan ko ay Eliza Cruz. Hindi kita kilala. Nagkakamali ka ng tao. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alvin. Isang tawa na walang bahid ng saya, tanging purong sakit. Nagkakamali. 5 taon, Lara. 5 taon kitang iniyakan. 5 taon akong binisita ng bangungot ng gabing iyon. At sasabihin mo sa akin ngayon na nagkakamali ako. Lumapit siya. Bawat hakbang niya ay isang hakbang paatras para kay Lara. Kilala ko ang nunal sa ibabaw ng labi mo, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pighati. Kilala ko ang pilat sa iyong kilay na nakuha mo noong bata ka. At kilala ko ang mga matang iyan, mga mata na nagsasabing nagsisinungaling ka sa akin ngayon. Umalis ka na, hikbi ni Lara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Parang awa mo na, umalis ka na. Ang kanilang pagtatalo ay naputol ng isang maliit na boses ang marinig mula sa isang silid. Mama! Isang batang lalaki, marahil mga 5 taong gulang, ang lumabas mula sa kwarto. Huminto ito nang makita si Alvin, ang mga mata nito ay nagpapakita ng pagtataka. At sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Alvin ay naglaho, napalitan ng isang emosyon na mas matindi pa. Pagkabigla. Ang mukha ng bata. Ang hugis ng kanyang mga mata. Ang kanyang maliit na panga. Para siyang nakatingin sa sarili niyang larawan noong bata pa siya. Otomatikong napaluhod si Alvin para maging kapantay ng bata. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Anak ko. Mama, sino po siya? Tanong ng bata, na ngayon ay tumakbo at nagtago sa likod ni Lara, nakakapit ng mahigpit sa bestida nito. Hindi makapagsalita si Alvin. Tumingala siya kay Lara, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagsusumamo. Ngunit si Lara ay umiwas lang ng tingin, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang ebidensya ay nasa harap na niya. Buhay. Humihinga. Ang kanyang sariling dugo't laman. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa sa kasinungalingan. Hindi lang ang asawa niya ang ipinagkait sa kanya, kundi pati na rin ang pagkakataong maging isang ama. Tumayo si Alvin, ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bigat ng rebelasyon. Ang kanyang galit ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasama ng malalim na kapaitan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lara. Hindi ako aalis dito, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Hindi ako aalis sa bayang ito. Hindi ako aalis sa buhay ninyo hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang buong katotohanan. Kahit buong buhay ko pa. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Tanging ang mga hikbi na lang ni Lara ang maririnig. At sa gitna ng tensyon na iyon, isang pamilyar na tunog ang biglang pumunit sa hangin. Ang ringtone ng cellphone ni Alvin. Otomatiko niyang dinukot ito mula sa kanyang bulsa, nairita sa abala. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, hindi niya ito pinansin. Ang kanyang atensyon ay naagaw ng reaksyon ni Lara. Sa screen, nakasulat ang pangalan, Katrina. Ang mukha ni Lara ay biglang namutla. Ang takot na nakita ni Alvin kanina ay walang-wala kumpara sa itsura niya ngayon.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong sindak na para bang nakakita siya ng isang demonyo. Ito ay isang uri ng takot na hindi maintindihan ni Alvin. Bakit? Bakit siya matatakot sa pangalan ng kanyang mapapangasawa? Ang pangalang kumikinang sa screen ng telepono ni Alvin ay hindi lang isang pangalan. Para kay Lara, ito ay isang sumpa. Katrina. Sa isang iglap, ang maliit na sala ay tila lumiit pa. Ang mga dingding ay gumuho papalapit sa kanya. Ang tunog ng ringtone ay naging isang nakabibinging sirena na nagbababala ng panganib. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga at napalitan ito ng yelo. Hindi ito ang takot na naramdaman niya nang makita si Alvin. Iyon ay takot na mabunyag ang kanyang sikreto. Ito ay iba. Ito ang takot para sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga anak. Nakita niya ang inis sa mukha ni Alvin habang sinasagot nito ang tawag, ang atensyon ay panandali ang naalis sa kanya. Katrina, I'm in the middle of something, sabi ni Alvin, ang boses ay matigas at walang pasensya. Isang maikling katahimikan. Yes, the car broke down. No, I'm fine. I'll call you later. Hindi narinig ni Lara ang sinabi ni Katrina sa kabilang linya, pero hindi niya kailangan. Naririnig niya sa kanyang isipan ang boses nito, matamis ngunit mailason, malambing ngunit puno ng pagkukunwari. Ang parehong boses na narinig niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang boses na naging dahilan kung bakit niya iniwan ang lahat. Nang ibaba ni Alvin ang tawag, ang pader na binuo ni Lara sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho. Ang lakas na ipinapakita niya kanina ay naglaho. Napahagulgol siya, isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, puno ng pinagsama-samang sakit, takot at pagod. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang tigil. Ang galit sa mukha ni Alvin ay napalitan ng pagkalito. Lara, anong nangyayari? Umalis ako, Di. Hikbi niya, ang mga salita ay hirap lumabas sa pagitan ng kanyang mga iyak. Umalis ako para protektahan ka, Di. Tumingala siya, ang mga mata ay basang-basa ng luha, nakatingin ang diretsyo kay Alvin. Umalis ako para protektahan ka at ang anak natin. Ang mga salitang iyon ay tila nagpabagal sa oras. Nakita ni Lara ang pagbabago sa mukha ni Alvin. Ang galit ay naglaho. Ang sakit ay nanatili, ngunit ngayon ay nabalot na ito ng hindi makapaniwalang pagtataka. Nagbalik sa isipan ni Lara ang gabing iyon, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Buntis siya noon, puno ng saya at mga pangarap para sa kanilang magiging pamilya. Papunta na sana siya sa kanilang silid nang mapadaan siya sa study room ni Alvin. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Katrina sa loob, kausap ang isang tao sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang narinig niya ay tumusok sa kanyang puso na parang mga punyal. Sigurado ako, sabi ni Katrina sa kabilang linya, ang boses ay malamig at walang emosyon. May problema sa proyekto sa Batangas. At alam kong si Alvin ang masisisi kapag pumutok to. Malaking pera ang mawawala sa kanya. Isang sandaling katahimikan. At tungkol naman sa asawa niya, huwag kang mag-alala. Kung maging hadlang siya, may paraan para tanggalin ang kahit sinong hahadlang. Ang mga salitang iyon. Tanggalin ang kahit sinong hahadlang. Hindi ito isang simpleng banta sa negosyo. Ito ay isang banta sa buhay. Sa buhay niya at sa buhay ng sanggol na dinadala niya. Sa sandaling iyon, alam ni Lara na hindi lang pera at kapangyarihan ang habol ni Katrina. Habol nito si Alvin. At gagawin nito ang lahat para makuha ang gusto niya. Ang sunog hindi iyon aksidente. Ito ay isang pagkakataon na ginamit niya para tumakas. Para iligtas ang kanyang anak. May narinig ako, patuloy ni Lara, ang boses ay nanginginig pa rin habang ikinukwento niya ang nakaraan. Isang pag-uusap. May gustong magpabagsak sayo sa kumpanya. At sinabi nila na aalisin nila ang sinumang hahadlang sa kanila. Buntis ako noon, Alvin. Natakot ako para sa anak natin. Ang kwento, kahit hindi kumpleto, ay sapat na. Ang galit sa mga mata ni Alvin ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lara mula nang magkita silang muli, purong pag-aalala. Ang lalaking kanina lang ay puno ng paratang ay dahan-dahang lumuhod sa harap niya.
Ang mga kamay nito, na kanina ay nakakuyom sa galit, ay marahang umabot at humawak sa kanyang nanginginig na mga braso. Lara, di. Bulong niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dapat lumaban tayo ng magkasama. Natakot ako, sigaw niya. Paano ako lalaban sa isang kalaban na hindi ko nakikita? Ang tanging alam ko ay kailangan kong ilayo ang anak ko sa panganib. Mga anak natin, pagtatama ni Alvin, ang kanyang tingin ay napunta sa mga bata na takot na nakasilip mula sa silid. Ang kanyang puso ay lalong nadurog. Hinawakan niya ng mas mahigpit si Lara, na para bang takot siyang mawala itong muli. Ang galit niya ay napalitan na ng isang bagong apoy, isang apoy ng determinasyon para protektahan sila. Sino? Tanong ni Alvin, ang boses ay mababa ngunit puno ng bagsi. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagtangka sa inyo, Lara. Sabihin mo ang pangalan. Tumingin si Lara sa mga mata ni Alvin, mga matang gayo'y nangangako ng proteksyon at marahil ng paghihiganti. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay mas malakas. Ang takot kay Katrina at sa kung ano ang kaya nitong gawin. Umiling siya, ang mga luha ay muling dumaloy. Hindi ko kaya. Masyado silang makapangyarihan. Kapag nalaman nilang buhay ako, babalikan nila tayo. Papatayin nila tayong lahat. Naiwan si Alvin sa sala ng munting bahay, ang mga salita ni Lara ay umuugong sa kanyang isipan na parang isang walang katapusang etyo. Masyado silang makapangyarihan. Papatayin nila tayong lahat. Hindi na siya ang sihi na nasanay sa kontroladong mundo ng boardroom at mga kontrata. Ngayon, isa siyang asawa at ama na biglang isinubo sa isang mundo ng panganib na hindi niya mawari. Ang galit niya kay Lara dahil sa paglilihim nito ay napalitan ng isang mas malalim at mas nakakakilabot na damdamin, takot para sa kaligtasan ng pamilyang ngayon lang niya nalaman na mayroon siya. Mananatili ako dito ngayong gabi, desidido niyang sabi kay Lara, na ngayon ay nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga anak na tila mga sisiw na prinoprotektahan mula sa isang lawin. Hindi tumutol si Lara. Marahil ay alam niyang wala ng saysay ang pagtanggi. O marahil, sa kaibuturan ng kanyang puso, sa kabila ng takot, ay may isang bahagi sa kanya na nakahanap ng kapanatagan sa presensya ni Alvin. Ginugol ni Alvin ang buong gabi sa isang upuang kahoy sa sala, hindi natutulog. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Bawat anino ay tila isang banta. Pinagmamasdan niya ang kanyang 3 anak na natutulog. Sa iisang banig kasama ang kanilang ina. Ang kanyang puso ay pinupuno ng isang emosyon na bago sa kanya, isang mabangis na pagmamahal ng isang ama. Sila ang kanyang mga anak. At susumpa siya sa langit at lupa, walang sinuman ang makakasakit sa kanila. Samantala, sa Maynila, si Katrina De Leon ay hindi rin mapakali. Ang biglaang pagpunta ni Alvin sa Rizal. Ang iritasyon sa boses nito sa telepono. Ang biglaang pagputol nito sa tawag. Hindi ito ang Alvin na kilala niya. May mali. Ang kanyang intuisyon na laging matalas pagdating kay Alvin ay sumisigaw ng panganib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na bihirang-bihira niyang gamitin. Find out where Alvin Fajardo is in San Mateo, Rizal. Utos niya sa boses sa kabilang linya, walang anumang pambungad na bati. I want to know who he is with and what he is doing. I want pictures. Now. Hindi niya kailangang maghintay ng matagal. Siya si Katrina De Leon. Ang pera at kapangyarihan ay nakukuha ang lahat ng gusto niya. Kinaumagahan, habang nagkakape siya sa kanyang penthouse na may tanawin ng buong syudad, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Isang email na may kalakip na mga litrato. Nang buksan niya ito, muntik na niyang mabitawan ang kanyang tasa. Ang unang litrato ay si Alvin, nakatayo sa labas ng isang maliit, halos sira-sirang bahay. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Kundi ang kasunod na litrato. Isang babae ang lumabas sa pinto. Isang babae na may mga matang puno ng takot. Isang babae na dapat ay 5 taon ng abo sa ilalim ng lupa. Si Lara. Kasunod nito ay mga litrato ng 3 bata. Mga batang may mga mata at panga na hindi maipagkakaila. Hindi bulong ni Katrina sa sarili, ang kanyang mukha ay nabalot ng hindi makapaniwalang galit. Hindi maaari. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang itinayo mula sa kasinungalingan at panlilinlang,
ay nanganganib na gumuho. Ang multo na akala niya ituluyan na niyang inilibing ay nagbalik para sirain ang lahat. Ang paunang pagkabigla ni Katrina ay mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. "So, you survived," sabi niya sa kanyang isip na para bang kausap si Lara. "You thought you could hide from me? You thought you could take him away from me again?" Alam niyang hindi niya maaaring saktan si Lara ng direkta. Hindi pa sa ngayon. Masyadong magiging halata iyon. Masyadong mapanganib habang si Alvin ay naroon. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang sirain ang mundo ni Lara sa paraang hindi siya ang masisisi. Kailangan niyang gawin itong miserable, sapat para kusa itong umalis at magtago ulit sa kung saang butas ito nanggaling. Sa San Mateo, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Isang araw, si Mang Ben, ang matandang hardinero at kaisa-isang kaibigan ni Lara sa lugar, ay dumating na umiiyak. Ang maliit niyang taniman ng gulay sa likod bahay, ang tanging pinagkukunan niya ng kita, ay biglang tinayuan ng bakod. Isang malaking kumpanya ng konstruksyon ang nag-claim sa lupa, may dalang mga peking papeles na nagsasabing nabili na nila ang lot. Pagkatapos, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa palengke. Mga bulong-bulungan tungkol kay Eliza. Na isa raw siyang babaeng may madilim na nakaraan na tumakas mula sa Maynila. Na ang mga anak niya ay hindi alam kung sino ang ama. Ang mga ngiti ng mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ay napalitan ng mapanghusgang mga tingin at pag-iwas. Ang kanyang mga anak ay umuuwing umiiyak mula sa paglalaro dahil inaasar sila ng ibang mga bata. Naramdaman ni Lara na unti-unting sinasakal ang kanyang mundo. Ang pinakamasaklap na dagok ay dumating isang hapon. Isang kartero ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na kahon. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, nakahimlay sa itim na tela, ay isang manikang sunog ang kalahati ng mukha. Isang pamilyar na manika. Ang paboritong manika na kasama niyang kinamatay sa sunog. Ito ay hindi na lang isang babala. Ito ay isang mensahe. Alam ko kung sino ka. Alam ko kung nasaan ka. At kaya kong tapusin ang tinapos ko noon. Nabitawan ni Lara ang kahon. Napasigaw siya, isang sigaw ng purong teror. Alam na niya. Natagpuan na siya ni Katrina. At hindi ito titigil hanggat hindi siya nawawala sa pagkakataong ito ng tuluyan. Samantala, wala roon si Alvin. Napilitan siyang bumalik sa Maynila para sa isang emergency board meeting na bigla ang ipinatawag, isang pulong na, lingid sa kanyang kaalaman, ay pakana mismo ni Katrina para mailayo siya kay Lara. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanyang takot at desperasyon, gumawa si Lara ng isang desisyon. Ang presensya niya ay nagdadala lang ng kapahamakan. Ang pananatili niya ay ilalagay lang sa panganib ang buhay ng kanyang mga anak at ang mga taong nagmamahal sa kanya. Ang tanging paraan para iligtas sila ay ang gawin ulit ang bagay na pinakamahusay niyang gawin. Ang tumakas. Kumuha siya ng isang pirasong papel at nanginginig na nagsulat. Nang bumalik si Alvin sa San Mateo kinabukasan, pagod mula sa biyahe at puno ng pag-aalala, ang nadatnan niya ay isang bahay na walang katao-tao. Isang bahay na malamig at tahimik. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala, nakatiklop ang isang pirasong papel. Ang puso ni Alvin ay bumagsak sa kanyang sikmura. Binuksan niya ito. Patawarin mo ako. Kailangan kong iligtas ang mga anak ko. Huwag mo na kaming hanapin. Ingew, Alvin. Ang katahimikan ng bahay ay isang dagok sa dibdib ni Alvin. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng pag-alis ng pagtakas. Ang sulat sa ibabaw ng mesa ay hindi isang simpleng piraso ng papel. Ito ay isang hatol, isang pag-ulit ng bangungot na akala niya ay tapos na. Huwag mo na kaming hanapin. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na siya ang lalaking paralisado sa pagluluksa. Ang 5 taon ng sakit ay napalitan ng 5 minuto ng nag-aapoy na determinasyon. Ang takot na naramdaman niya para sa kanila ay mas matimbang kaysa sa sakit na nararamdaman niya para sa sarili. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi na ulit. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Ang isip ay nag-uunahan sa paghahanap ng sagot. Saan? Saan pupunta ang isang ina na gustong itago ang kanyang mga anak? Isang lugar na maraming tao. Isang lugar kung saan madali silang maglaho. Bus terminal.
Parang kidlat na pumasok siya sa kanyang sasakyan. Walang pakialam sa mga lubak sa daan, pinaharurot niya ito pabalik sa kabayanan. Ang bawat segundong lumilipas ay isang posibleng bus na paalis, isang posibleng pagkakataon na mawala sila sa kanya magpakailanman. Nang marating niya ang terminal, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghanap sa gitna ng maraming tao. Ang ingay ng mga bus, ang sigaw ng mga konduktor, ang amoy ng usok, lahat ay nagpapabigat sa hangin. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya sila. Nakaupo sa isang mahabang bangko, yakap-yakap ni Lara ang kanyang 3 anak. Ang mukha niya ay walang emosyon, tila isang maskara ng pagsuko. Si Lily ay natutulog sa kanyang kandungan, habang sina Liam at Lucas ay tahimik na nakasandal sa kanya, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. Dahan-dahang lumapit si Alvin, ang kanyang mga yapak ay mabigat. Nang maramdaman ni Lara ang kanyang presensya, dahan-dahan itong tumingala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi sa takot, kundi sa pagod. Sinabi ko na ti. Simula niya, ang boses ay mahina. Hindi, putol ni Alvin, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na hindi pa naririnig ni Lara mula sa kanya. Hindi na tayo tatakbo, Lara. Umupo siya sa tabi nito, sapat lang ang layo para bigyan ito ng espasyo. 5 taon kang tumakbo. Tignan mo kung saan ka dinalan yon. Sa parehong lugar. Sa parehong takot. Kung tatakbo ka ulit ngayon, habang buhay ka na lang tatakbo. Habang buhay silang tatakbo. Itinuro niya ang mga bata. Ano nang gusto mong gawin ko, Alvin? Tanong ni Lara, ang desperasyon ay nagsisimulang bumalik sa kanyang boses. Lalaban? Paano? Wala tayong ebidensya. Salita ko laban sa salita nila. Kung ganon, hahanap tayo, matatag na sabi ni Alvin. Hinawakan niya ang kamay ni Lara. Sa pagkakataong ito, hindi ito pumalag. Hindi na tayo tatakas. Lalaban tayo. Magkasama. Tumingin si Lara sa mga mata ni Alvin. Ang nakita niya ay hindi na ang lalaking puno ng galit at sakit, kundi isang lalaking handang harapin ang lahat para sa kanila. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang maliit na binhi ng pag-asa ang sumibol sa kanyang pagod na puso. Tumango siya, isang halos hindi mahahalata ngunit makahulugang kilos. Lara. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay puno ng nakabibinging katahimikan. Magkatabi sila ni Alvin sa likod, habang ang mga bata ay himbing na natutulog, pagod sa emosyonal na araw. Nakatingin lang si Lara sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga puno at bahay na mabilis na lumilipas, na parang mga alaala. Lalaban tayo. Ang mga salita ni Alvin ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ngunit paano? Saan sila magsisimula? Ang kalaban nila ay isang anino, isang makapangyarihang anino. Napatingin siya kay Alvin. Nakatingin ito sa labas, ang panga ay matigas sa determinasyon. Napansin niya ang suot nito, isang formal na long-sleeved shirt. Sa dulo ng manggas nito ay may isang kumikinang na bagay. Cufflinks. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Hindi na siya nasa loob ng malamig na sasakyan. Nasa gitna na siya ng apoy. Ang init ay nakakapasong. Ang usok ay nakakasakal. Tumatakbo siya, hindi para sa sarili, kundi para sa buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa gitna ng kaguluhan, sa may pasilyo malapit sa hagdanan, may nabangga siya. Isang tao. Nang tumingala siya, nakita niya ang mukha ni Katrina, ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at pagtatagumpay. Nagpambuno sila. Sinubukan niyang itulak si Katrina palayo. Kumapit ang kanyang kamay sa braso nito, sa manggas ng suot nitong blazer. May nahila siyang matigas at matalas. Isang bagay ang kumalansing sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit hindi na niya ito pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakbo. Lara, ayos ka lang? Ang boses ni Alvin ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Namumuo ang pawis sa kanyang noo at habol niya ang kanyang hininga. Ang cufflink, hirap niyang sabi. Anong cufflink? Naguguluhang tanong ni Alvin. Si Katrina nandoon siya sa sunog, sabi ni Lara, ang mga piraso ng alaala ay mabilis na nabubuo. Nagkabanggaan kami. May nahila ako sa manggas niya. Isang bagay na matigas. Kumalansing sa sahig. Nagkatinginan sila ni Alvin.
Isang kislap ng pag-unawa ang dumaan sa kanilang mga mata. Isang malayong posibilidad. Isang desperadong pag-asa. Kailangan nating bumalik doon, sabi ni Alvin. Ingew, Alvin. Ang dati nilang mansyon ay isa na lamang kalansay. Ang mga itim na haligi na sinunog ng apoy ay nakaturo sa langit na parang mga daliring nag-aakusa. Ang mga damo at baging ay kumalat na sa buong lugar, pilit na tinatakpan ang trahedya. Ito ay isang libingan ng mga alaala. Sa loob ng maraming oras, naghalughog sila. Si Alvin, kasama ang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan, ay sinuyod ang bawat pulgada ng lugar kung saan sinabi ni Lara na naganap ang pagpapambuno. Ang alikabok at abo ay pumapasok sa kanilang mga ilong. Ang pag-asa ay unti-unting naubos sa bawat basag na piraso ng kahoy na kanilang itinataas. Sir, baka wala na po talaga, sabi ng isa sa mga tauhan niya. Ngunit hindi sumuko si Alvin. Lumuhod siya, gamit ang kanyang mga kamay para maghalungkat sa ilalim ng isang tumpok ng mga nasunog na debris malapit sa pundasyon ng hagdanan. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang bagay na maliit at matigas sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan niya itong hinukay. Isang maliit na piraso ng metal, na bahira ng kalawang at lupa, ngunit sa ilalim ng dumi, kumislap ang isang pamilyar na disenyo, magkakaugnay na letrang I at E. Ang personal na cufflink ni Katrina De Leon. Ang ebidensya. Ang susi. Nahanap ko na, bulong ni Alvin, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at tagumpay. Ang anniversary party ng Fajardo Corp. Ay ginanap sa isang marangyang hotel. Ang lahat ng importanteng tao sa mundo ng negosyo at alta sosyedad ay naroroon. At sa gitna ng lahat, si Katrina De Leon ay nagniningning, tumatanggap ng mga papuri, ang perpektong imahe ng isang matagumpay na businesswoman at mapagmahal na fiance. Ngunit ang pagdiriwang ay biglang natigil nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Alvin. At sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ay si Lara. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy. Ang mga mata ay nanlaki. Ang mga panga ay bumagsak. Ang babaeng akala ng lahat ay patay na ay narito, buhay at nakatayo sa tabi ni Alvin Fajardo. Ngunit hindi pinansin ni Alvin ang mga tao. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Lumakad sila ni Lara ng diretso papunta kay Katrina, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang yelo, ang peking ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Huminto si Alvin sa harap niya. Walang salitang sinabi, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ibinuklat ang kanyang palad. Sa gitna nito ay nakahimlay ang isang maliit, maruming cufflink. Naaalala mo ba to, Katrina? Tanong ni Alvin, ang boses niya ay malamig na parang yelo. Tinitigan ni Katrina ang cufflink. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik mula sa cufflink papunta sa mukha ni Lara. Ang pagtanggi, ang gulat, at ang unti-unting pagtanggap ng pagkatalo. At pagkatapos, isang nakakakilabot na bagay ang nangyari. Tumawa si Katrina. Isang tawa na hindi normal. Isang tawa na basag at puno ng kabaliwan. Ako nga, sigaw niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngao sa buong ballroom na ngayon ay tahimik na tahimik. Ako nga ang gumawa noon. At dapat namatay ka na noon pa, Lara. Dapat lang sa'yo yan. Tumingin siya kay Alvin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib at may-ari na pagmamahal. Kung hindi kita mapapasakin, Alvin, walang sinuman ang makikinabang sa'yo. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ng lahat, dinukot niya ang isang matulis na letter opener mula sa kanyang maliit na clutch bag sa isang sigaw na puno ng galit at kabaliwan, sumugod siya, diretso kay Lara. Ingew, Alvin. Ang sigaw ni Katrina ay tumago sa pandinig ng lahat, ngunit para kay Alvin, ang tanging nakita niya ay ang kumikinang na talim ng letter opener na papalapit kay Lara. Walang pag-iisip. Walang plano. Tanging puro instinkto. Lara. Isang hakbang. Isang tulak. Isang yakap. Sa isang iglap, itinulak niya si Lara palayo sa kapahamakan at hinarap niya ang bagsik ni Katrina. Ang kanyang braso ang sumalo sa galit na iyon. Naramdaman niya ang matulis na dulo na bumaon sa kanyang laman, isang matalas na sakit na binaliwala ng adrenaline na bumubuhos sa kanyang mga ugat.
Ang gulat sa mga mata ni Katrina nang makita siyang nasugatan ay mabilis na napalitan ng mas malalim na kabaliwan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga security guard ng hotel na natauhan mula sa pagkabigla ay mabilis na kumilos. Hinawakan nila si Katrina na ngayon ay nagpupumiglas na parang isang mailap na hayop. Bitawan niyo ako, sigaw nito, ang kanyang elegante at pinag-aralang imahe ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang desperado at baluktot na babae sa ilalim nito. Akin siya. Akin lang si Alvin. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Si Lara ay sumisigaw sa tabi niya, sinusuri ang kanyang braso. Ang mga tao ay nagkakagulo. Ang mga flash ng kamera mula sa mga cellphone ay kumikislap. Ngunit ang mga mata ni Alvin ay nakatuon lamang kay Lara. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang kanyang hindi nasugat na kamay. Ayos ka lang, tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na muntik na siyang mahuli sa pagliligtas dito. Tumango si Lara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga luhang iyon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Dinala ng mga pulis si Katrina. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang inilalayo siya. Ang katotohanan, ang buo, pangit, at nakakagimbal na katotohanan ay lumabas na. Sa harap ng buong alta sosyedad. Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng mga bagong balita. Ang kaso laban kay Katrina ay matibay. Ang kanyang pag-amin sa harap ng daan-daang saksi ay selyado na ang kanyang kapalaran. Para sa mundo, tapos na ang kwento. Ngunit para kina Alvin at Lara, ito ay simula pa lamang ng pinakamahirap na bahagi, ang paghilom. Isang gabi, nakaupo sila sa balkonahe ng isang bahay na inuupahan nila malapit sa dalampasigan, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Ang hangin ay sariwa, at ang tanging maririnig ay ang alon na humahampas sa dalampasigan at ang mahinang paghinga ng kanilang mga anak na mahimbing na natutulog sa loob. Si Alvin ang unang bumasag sa katahimikan. Patawarin mo ako, Lara, sabi niya, nakatingin sa malawak na karagatan. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Masyado akong naging abala sa pagpapalago ng kumpanya, sa pagpapayaman. Akala ko, iyon ang paraan para bigyan ka ng magandang buhay. Pero hindi ko namalayan, habang itinatayo ko ang imperyo natin, nawawalan na pala ako ng oras para sa reyna ko. Tumingin siya kay Lara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisising matagal na niyang kinimkim. Hindi ko nakita ang takot mo. Hindi ko naramdaman ang lungkot mo. Kung naging mas mabuti lang sana akong asawa, marahil ay nagtiwala ka sa akin. Marahil ay hindi mo naramdamang kailangan mong harapin ang lahat ng mag-isa. Hinawakan ni Lara ang kamay ni Alvin. Ang kanyang palad ay mainit kumpara sa malamig na hangin ng gabi. Pareho tayong may pagkukulang, Alvin, mahina niyang sagot. Dapat nagtiwala ako sa'yo. Dapat sinabi ko sa'yo ang narinig ko. Pero ang takot para sa dinadala ko noon ay mas naging matimbang. Pinili kong tumakbo, akala ko iyon ang pinakamatapang na gawin. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na katapangan ay ang manatili at lumaban ng magkasama. Iyon na. Ang mga salitang kailangan nilang marinig mula sa isa't isa. Isang pag-amin. Isang pagpapatawad. Isang pangako. Ikinulong ni Alvin ang kamay ni Lara sa pagitan ng kanyang dalawang palad at dinala ito sa kanyang mga labi. Ang sumunod na mga araw ay ginugol nila sa muling pagbuo ng mga nasirang tulay. Isang maliit at pribadong salu-salo ang inihanda sa bahay ng mga magulang ni Alvin. Doon, sa harap ng kanilang pinakamalalapit na pamilya at kaibigan, buong pagmamalaki niyang ipinakilala ang kanyang mag-iina. Ang aking asawa, si Lara, sabi niya, ang braso ay nakaakbay dito. At ang aking tatlong pinakamahalagang yaman sina Liam, Lucas at Lily. Walang bahid ng hiya. Walang pag-aalinlangan. Tanging pagmamalaki at pagmamahal. At tinanggap sila ng lahat ng may bukas na mga bisig. Nakita ni Alvin ang kanyang ama na karga si Lily. Ang kanyang ina na masayang nakikipagkwentuhan kay Lara. At si Liam at Lucas, na dati ilaging takot, ay ngayon ay nakikipaglaro sa kanilang mga pinsan. Ang mga halakhak nila ay pumupuno sa buong bahay. Ang pamilya niya ay buo na ulit. Makalipas ang ilang buwan, sa isang hapon na kulay kahel, dahil sa palubog na araw, naglalakad ang pamilya Fajardo sa dalampasigan.
Ang mga paa nilang nakayapak ay lumulubog sa basang buhangin. Sina Liam at Lucas ay masayang naghahabulan sa papalapit na alon, habang si Lily ay abala sa paggawa ng sandcastle, tinutulungan ni Lara. Nakatayo si Alvin sa di kalayuan, pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Ang tanawing ito, ang tawa ni Lara na sumasabay sa hangin, ang masasayang sigaw ng kanyang mga anak, ito ang larawang papalit sa lahat ng masasamang alaala. Ito ang tunay na tagumpay. Ito ang tunay na yaman. Lumapit si Lara sa kanya, isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Magkahawak kamay silang pinanood ang tatlong bata na ngayon ay nagtutulong-tulong na sa kanilang sandcastle. Papa, tingnan mo. Ang laki ng castle natin, sigaw ni Lucas. Ngumiti si Alvin, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na akala niya ay hindi na niya muling magagawa. Yumakap siya kay Lara, ang puso niya ay puno ng kapayapaan na matagal niyang hinanap. Ang paglalakbay ay mahaba at masakit, ngunit sa dulo, sulit ang lahat. Nahanap din kita, bulong niya kay Lara, sapat lang para marinig nito. Hinalikan niya ito sa noo. Sa wakas, umuwi na tayo. Hindi sa isang mansyon sa Maynila. Hindi sa isang maliit na bahay sa probinsya. Kundi sa yakap ng isa't isa. Ang kanilang pamilya, magkakasama at buo. Sa wakas, sila ay nakauwi na. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat salitang aking isinulat ay may kasamang panalangin na sana ay maramdaman ninyo ang bawat tibok ng puso, bawat patak ng luha, at bawat kislap ng pag-asa na naranasan ng ating mga bida. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi perpekto at ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay nasusubok ng mga kasinungalingan, nasasaktan ng nakaraan at hinahamon ng tadhana. Ngunit sa huli, ang kwento ni na Alvin at Lara ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang magpatawad. Ito ay may lakas na maghilom. At higit sa lahat, ito ay laging nakakahanap ng daan pabalik, gaano man kalayo ang naligaw. Naway magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat na huwag sumuko sa pag-ibig, at laging maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po.